Alleluia, 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 Alleluia. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was going through a field of grain on a Sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands and eating them. Some Pharisees said, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus said to them in reply, "Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry? How he went into the house of God, took the bread of offering, which only the priest could lawfully eat, ate of it, and shared it with his companions. Then he said to them, 'The Son of Man is Lord of the Sabbath.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. We welcome each and every one of you to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, the home of the miraculous image of Jesus Nazareno, especially as we celebrate in this Mass, our Pilgrim's Mass, and we acknowledge the many pilgrims coming from different places of the country. Mga nasa probinsya, no lumuwas dahil Sabado, walang pasok at ngayon ay naisip na lumuwas at hindi kompleto ang pagluwas dito sa Maynila kung hindi makadaan sa Quiapo. Kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno, ang tahanan ng bawat Pilipino. At ganoon din ang mga nakikiisa sa ating pagdiriwang ngayon, lalo na ang kapwa-deboto natin na nasa ibang bansa at nakikiisa sa pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng mga social media platforms natin. It is good to look at our gospel today that Jesus was asked by the Pharisees that what they were doing is unlawful on the Sabbath. And there are many occasions in the gospel that Jesus was asked by the Pharisees because they are breaking the Sabbath law. But what Jesus is trying to teach at that moment, that it is not simply on fulfilling what is required for them. Even there are many occasions that when Jesus healed on the Sabbath, he was told by the Pharisees that what you are doing is unlawful, you are healing someone. But Jesus said, "I desire mercy rather than any external observance." Kaya magandang imbitasyon po sa atin, bilang mga Kristiyano, na sana ang ating pamumuhay at pagdidibusyon ay hindi lamang po nakapaloob sa panlabas na gawain. Yung nakikita ng marami, napapansin ng karamihan. At ito madalas yung nabibigyan diin natin. Kung ano ang pagtingin ng iba sa atin, anong sasabihin ng iba sa atin.
Pero sana sa ating pamumuhay bilang mga deboto ay hindi lang tayo nakatutuon sa anong makikita ng iba. Ano ang mapapansin ng iba. Gusto mo yung picturesque moment na yan na IG-worthy sa harap ng simbahan, sa prosesyon, nakakapit sa lubid, yakap na yakap. Pero pagkabitaw ng lubid, nakikipagsuntukan naman. Sayang din. Pwede nga dito sa simbahan, nakataas ang kamay natin, nagdarasal. Pero paglabas natin ng simbahan, yung dila naman natin ay nananakit ng kapwa natin. Tapos pag ikaw ang kinastigo, parang aping-api ka naman, pabiktim ka pa. Ako. Para magmukha kang kawawa. Nakatuon tayo sa panglabas. So anong sasabihin ng iba? So anong makikita ng iba? Pero lagi tayong tinuturo ni Jesus, hindi sa panlabas, kundi sana nangyayari ang ating tunay na debosyon sa puso natin. Real devotion starts in the forming of our heart to the heart of Christ. Real devotion happens when our hearts is transformed to the heart of Christ. At hindi ba yan din ang tinuturo sa atin ng Birheng Maria? Lalo na unang Sabado ng buwan, tayo'y pinaalalahanan na sana ang tunay na debosyon natin kay Jesus Nazareno ay nakikita sa paghuhubog ng puso natin. Kaya ang panalangin natin, sana yung puso natin na pwedeng puno ng pag-aalinlangan, puno ng takot, puno ng pagdududa sa kapwa natin, may panghuhusga at pang-aapi sa kapwa natin, may puot sa puso natin. Hayaan natin na ang Poong Nazareno ay hubugin ang puso natin na ito'y mapuno ng pag-asa niya. Kaya ang dambanang ito, ang simbahan na ito ay hindi lang tahanan ng bawat Pilipino, kung saan tayo pwede magpahinga sa presensya ng Panginoon, kundi ito rin ay bukal ng pag-asa para sa atin. Tayo ay humihinto, nagpapahinga sa presensya ng Panginoon, tumatahan sa harapan niya, sa kabila ng mga pangamba natin sa buhay, sa kabila ng mga alon na humahampas sa buhay natin. We can rest our hearts in God and drink from His grace. Grasya niyang nagbibigay pag-asa sa atin na magpatuloy na manalig, patuloy na umasa, patuloy na kumapit kay Jesus. At yan ay nagsisimula sa paghuhubog ng puso natin. Na ang ating puso ay maging katulad ng puso ng Poong Nazareno. Mapagmahal, may pag-asa sa Kanya, may malasakit sa kapwa, at higit sa lahat, ang mas binibigyang diin ang pagbabago sana ng puso natin. Ang mataimtim na pagsunod natin sa Kanyang salita, ang mataimtim nating pagsunod sa Kanyang halimbawa. Yan ang tunay na deboto ng Poong Nazareno. At ang deboto niya, tinatanggap niya sa Kanyang tahanan, pinalalakas ng Kanyang grasya, pinalalakad ng puno ng pag-asa. Amen.